So hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa mga tao no, na nagiging successful dito sa mundong ito. No? Mga tao sa dubling sikap nila nagiging mayaman. Nakamit nila ang kanilang gustong abutin. Nabili nila ang gustong bilhin. Nakain nila ang lahat ng gusto nilang kainin. Nagiging successful sila sa buhay, sa karir, sa negosyo, sa trabaho, sa eskwela, sa posisyon, nakaroon ng mataas na posisyon at malaking sahod. No? So maraming mga tao na naka-experience ng ganito. So gusto kong malaman nyo no na ang tunay na successful, no, ang tunay na successful ay wala talaga dito sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kayaman dito sa mundong ito, wala yan dito. Ang Panginoong Hesukristo nagsasabi sa atin, anong mapapala ng isang tao kung makamit niya ang buong mundong ito, kung mawawalan naman ang kanyang buhay, no? Dito sa mundong ito, makakamit mo, no, gaya ng ibang tao ngayon, makikita mo, dahil sa kanilang pagiging successful sa career, sa negosyo, or ano pa man, nagiging manunulat sila, nagsusulat sila ng mga artikulo, nagiging teacher sila, nagagawa sila ng mga magazines at saka libro, nag-encourage sa bawat tao how to become rich, how to be rich, kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat iwasan, ano dapat ganito, ganyan, para yumaman kayo at makaalis kayo sa bigati. Itong mga bagay na ito pa naman ang gustong-gustong marinig ng bawat tao. Kung ikaw, mangaral ka sa mga ganitong klase, kung ikaw isang tao na successful sa buhay, mangaral ka ng ganitong klase, ang mga tao makikinig sa iyo. Kahit pa yung pinaka nasa lowest rank, kahit pa rin yung mga mayayaman. Ito kasi yung gustong-gustong marinig ng bawat tao dito sa mundong ito. No? So sa ganun salita, ang pangaral sa salita ng Panginoon, nagiging kompetensya din ito sa mga salita ng mga kayamanan patungkol sa kayamanan. No? So ikaw na nangaral patungkol how to be rich, paano nangaral ka sa mga kayamanan to become successful, magiging successful, nangaral ka sa ganito, nagiging propeta ka ni Satanas. Hindi ang salita ng Panginoon ang iyong pinapangaral, kundi ipinapangaral mo ang kayamanan at pera. At dahil dito, ang mga tao na nakikinig sa iyo, naliligaw. Maligaw ang kahit sinong makikinig sa iyo. Kasi itong mga salita na lumalabas sa iyong bibig, ito ang gustong-gusto ng bawat tao ngayon. Gaya ng sinabi ng ating Panginoon Kristo, kung nasaan ang patay, andoon nakapundok ang mga agila. No? Gusto kong malaman nyo, ang totoong successful ay wala dito sa mundong ito kahit pag-aano ka pa kayaman. Ang totoong successful na doon sa ating Panginoong Kristo. Ang kaligtasan na dala ng ating Panginoong Kristo para doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang totoong successful, yung ang pangalan ng bawat tao nakasulat sa libro ng buhay at wala dito sa mundong ito. Kahit gaano ka pa kayaman, kaya mag-ingat kayo. Kasi dito, si Satanas mismo gagawin ang lahat kasi malapit na maubos ang kanyang oras. Double time yan sila kung paano linlangin at iligaw ang bawat tao. No? So mag-ingat kayo. Sa mga ganitong klase, no, marami yan sila, yung mga tao ng mga ganitong propeta, no, na mga successful sa buhay, naginegosyo, pahinga na tayo. Tapos may mga quotation pa sila na ganito, quote. That is a demonic quote. Every time, no, na ang puso natin at ang isip natin nakatuon doon sa kayamanan at wala sa Panginoon, kailanman, kahit pa anong pangaral ng mga taong preacher o church leader, kahit sino man na mangaral sa salita ng Diyos, hindi talaga yan tatalab sa kanilang puso. Kasi yung puso nila, laman, kayamanan. Kung paano yumaman sa buhay. Dito sa Matthew chapter 23 verse 22, sinabi dito, ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig sa mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. So klaro, no? Dahil sa mga tao ngayon na walang ibang desire kundi kayamanan, pagkahumaling sa kayamanan, no, na maabot ang kanilang pangarap sa mundong ito,
pagsisikap nila ni gusto kong yumaman, ganito ko hanggang sa nalimutan ng Panginoon yung mga salita ng Diyos sa kanilang puso kahit ilang pangaral pa yan, hindi talaga yan papasok. Kasi yung puso at isip nila laman, kayamanan, out to be rich. Maraming taong gumagawa niyan ngayon. Kaya mag-ingat kayo kung kayo ay nagiging successful sa mga bitawan yung mga salita upang mag-invite kayo sa mga tao. Okay, yumaman tayo ganito. Kung paano yumaman, gawa tayo ng libro para tip sa mga tao na para magsikap din sila na maabot ng kanilang mga pangarap dito sa mundong ito. Ang totoo naman talaga ay wala rito sa mundong ito ang totoong buhay, ang totoong pangarap ng bawat tao. Ang isipan ng mga tao, ang pangarap ng mga tao hanggang dito lamang sa mundong ito. Ngunit ang pangarap ng Diyos para sa mga tao is yung buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Kasi ang kasulatan mismo, ang buhay dito sa mundong ito ay hindi talaga maikumpara sa buhay na inihanda ng ating Panginoong Jesucristo para lamang doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya lagi po niyong tatandaan yan. Wala rito sa mundong ito. Pagsikapan natin na ang Diyos ay kalulugdan, paglingkuran at hindi yung magsikap tayo kung paano abutin ang pangarap, paano magkaroon ng malaking negosyo. Magsikap ako para maabot ko yung pinakatuktok na pangarap ko, pinakataas na posisyon. Samantalang nakalimutan mo na ang Panginoon. So anong maghihintay sa iyo kung ganito yung ginagawa mo, di ba, kaparusahan? So mag-ingat kayo dito sa mundong ito kasi ang mundong ito ngayon, grabe, nag-aalab na talaga sa apoy ng kasalanan. Kung ano man ang mga mali dito sa mundong ito, inaaprobahan ng bawat tao. Yun ang ginagawa ng mga tao, kabaliktaran sa katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, katotohanan sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. No? So mag-ingat tayo kasi ang mundong ito alipin ng kasalanan. Ang bawat tao lumalakad sa daan kung saan, kung ano, puno ng mga patibong na hindi nakikita. Mag-ingat ka, baka mabigti ka o mabitik ka, makuha ka parang isang isda na nakuha sa pukot or isang isda na nakuha sa pamingwit ni Satanas. Baka pagdating ng araw, gigising ka doon sa isang lugar na pinakaayaw mo sa lahat at hindi ka na makakaalis doon. At mananatili sa iyong puot ng Diyos dahil nagiging propeta ka ni Satanas upang ipangaral ang kayamanan, ang pera, na ito pa naman ang dinidesire ng bawat tao na walang takot sa Panginoon, bawat tao na ang desire ng kanilang puso yumaman, kayamanan, pera. Pagdating ng kayamanan, bagsak sa kapamakan. Ganito ang mangyayari sa mga tao. Walang ibang laman ang puso kundi mundo. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone.